King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 261. Pag-aayos ng kasal. Ang taong nagtanggal sa kanyang belo ay hindi ako. Ang pas ang iyon. Hindi mapigilan ni Zhao Feng na sumagot. Hindi naman sa sarili niya ang nagtanggal ng belo, kaya bakit siya sinisisi? Sa kritikal na sandali, sinubukan niyang hilahin ang maliit na pas ang magnanakaw sa tubig. Ngunit ang munting bastos na iyon ay nagtago sa loob ng spiritual pet bag at nagsimulang matulog. Huwag mong subukan ang pag-iwas sa pinag-uusapan, ang pasang iyon ay iyong alaga, kaya ang mga aksyon nito ay dapat na utos mo. Bilang isang beast tamer, ang mga alagang hayop ang iyong sandata. Isang masamang ngiti ng tagumpay ang lumitaw sa mukha ng Flooding Lake City Lord. Lumapit lahat ang mga kalapit na tao at nagsimulang batiin ang City Lord. Binabati kita, City Lord sa pagkakaroon ng napakahusay na manugang. Hahaha, hihintayin namin na uminom ng alak ng City Lord. Ang mga taong ito ay pawang mga eksperto sa True Spirit Realm, ngunit gumagalang pa rin sila sa City Lord. Sa wakas ay may naunawaan si Zhao Feng. Ang Flooding Lake City Lord ang may kontrol sa halos lahat ng bagay dito. Hanggat nais ng City Lord, walang hindi sasang-ayon. Kahit 100 bibig pa niya, walang kwenta. Bumaling ang pag-iisip ni Zhao Feng at hindi nagtagal ay nabawi niya ang kanyang kalmado nang pumasok sa isip niya ang isang plano. Sa ngayon, imposibleng matakasan ko ang kasal na ito. Sa pamamagitan lamang ng pagpapalawak nito at pagkuha ng tiwala ng City Lord magkakaroon ako ng pagkakataong makatakas. Alam ni Zhao Feng na walang saysay na hindi sumang-ayon sa City Lord. Parang sinusubukang ihinto ang isang karwahe na may mantes. Dahil hindi siya maaaring hindi sumang-ayon, ang tanging bagay na maaari niyang gawin ay sumang-ayon. Hindi nagtagal ay nagbigay ng walang magawa si Zhao Feng na parang tinanggap niya ang katotohanan. Brat, ang hitsura at talento ng aking anak ay mahirap hanapin sa isang 10,000 milyang radius. Kahit na inaaway mo siya, naging magaan ang loob niya sa iyo. Aling punto sa kanya ang hindi katumbas ng halaga sa iyo? Bahagyang lumabo ang ekspresyon ng Flooding Lake City Lord habang inilabas niya ang kanyang True Spirit Aura, na nagpaparamdam sa iba pa sa True Spirit Realm na na-pressure. Napangiti lang si Zhao Feng. Gusto lang makita ng junior na ito ang kanyang hitsura. Tulad ng para sa pagpapakasal sa babaeng Chingsen. Ang isang ito ay hindi iniisip na siya ay karapat-dapat. Nang marinig ito, huminahon ang City Lord at ngumiti. Hindi mo kailangang magpakumbaba. Maganda ang mga mata ng City Lord na ito. Napangiti ang mga tao sa malapit. Sa kanilang mga mata, si Zhao Feng ang umaakyat sa pamamagitan ng pagpapakasal sa anak na babae ng City Lord. Sa sandaling ito, ramdam ni Zhao Feng ang inggit, selos at ayaw na tingin ng mga kabataan sa ibaba. Ang matubig na mga mata ni Liu Qingxen ay puno ng ayaw. Malinaw na hindi si Zhao Feng ang perpektong asawa sa kanyang isip. Ito ay dahil si Zhao Feng ay mas bata sa kanya at sa mga tuntunin ng paglilinang at lakas, hindi niya ito nalampasan. Gayunpaman, walang sino man sa nakababatang henerasyon ng Flooding Lake ang makakaabot sa kanyang mga kinakailangan. Ang kanyang ideal na asawa ay isang lalaki na maaaring lumikha ng himala, isang walang katulad na henyo. At ang asol na buhok na isang mata na kabataan sa harap ng kanyang mga mata ay hindi umabot sa kanyang mga kinakailangan sa mga tuntunin ng hitsura, edad, paglilinang o tagumpay. Gayunpaman, sinabi ito ng kanyang master sa kanyang kamatayan at pinalitan pa ang kanyang pangalan sa Liu Qingxen. Ang kanyang orihinal na pangalan ay hindi Liu Qingxen. Pwede bang nakatadhana? Ayaw ni Liu Qingxen habang nakatingin sa kanyang nakatadhanang kapareha. Habang tumitingin siya sa kanya, mas napuno siya ng pait at komplikado. Nabawi na ni Zhao Feng ang kanyang kalmado ngayon at tinanggap ang pagbati ng walang emosyon. Liu Yuan, mula ngayon, si Zhao Feng ay titira sa City Lord Palace. Sabihin mo sa pamilya ang tungkol dito. Nag-utos ang City Lord at magalang na sumang-ayon si Liu Yuan. Si Zhao Feng ay isang tao na sinubukan nilang hilahin, ngunit dahil ang huli ay naging magiging manugang ng City Lord, isa na silang pamilya. Binabati kita, Brother Zhao sa pagkakaroon ng napakaswerteng mapapangasawa ni Lady Qingxen. Ang puso ni Liu Yuan ay napuno ng komplikado at inggit. Saan nanggaling ang swerte ng brat na ito?
Hindi lamang nagkaroon ng marangal na pagkakakilanlan si Liu Qingxen, ang kanyang hitsura at aura ay nangungunang antas sa mundo. Kahit na ang kanyang pagtatanim ay pinigilan ang nakababatang henerasyon ng Flooding Lake. Qingxen, ibalik mo si Fengger sa palasyo, pupunta ako doon. Sinabi ng Flooding Lake City Lord sa kanyang anak na babae. Bahagyang tumango si Liu Qingxen at naging puting blur na parang isang sisni na dumaan sa City Lord's Palace. Kinailangan ni Zhao Feng na makipagsabayan at maging isang arko ng kidlat na sumunod sa kanya. Napakabilis ni Liu Qingxen at sinadya niyang pumasok sa mga gusali, puno at intersection. Tila sinubukan at sinasadya niyang paalisin si Zhao Feng, ngunit gaano man kalaki ang City Lord Palace, nasa gitna ito ng lungsod at ang kaliwang mata ni Zhao Feng ay nakakulong sa kanyang posisyon at mabilis na nakasabay. Umupo si Liu Qingxen sa gitna ng isang lounge at inisip kung kailan lilito ang Asher Hairbrat. Gayunpaman nang humihigop na siya ng kanyang tsaa, ang ugong ng kidlat ay lumitaw mula sa labas at si Zhao Feng ay casual na pumasok, nakaupo sa isang upuan sa tapat ni Liu Qingxen. Hindi kaya pamilyar siya sa City Lord Palace. May intensyon ba ang lalaking ito sa akin o sa pamilya ni Liu? Bahagyang nagulat si Liu Qingxen at medyo naghinala. Sa mismong puntong ito, sinisiyasat ni Zhao Feng ang kanyang unang hinaharap na asawa. Siya ay may nakakaakit na figure at ang kanyang mga kilay ay napakaganda, parang iginuhit. Nakaupo sa lounge, mayroon siyang tahimik na alindog. Mula sa isang tiyak na pananaw, napagtanto ni Zhao Feng na wala siyang dahilan para tanggihan siya ngunit ang bilang ng mga dilag na nakita niya ay hindi mababa, kaya kadalasan, ang kanyang puso ay kalmado tulad ng tubig. Paminsan-minsan lang itong kumikibot. Nang makitang tinitigan ni Zhao Feng ang kanyang sarili, nakaramdam ng disgusto si Liu Qingxen sa simula. Gayunpaman, wala siyang makitang anumang dumi sa mga mata nito. Isa lamang itong anyo ng paghanga. Dahil dito, bahagyang nagulat si Liu Qingxen. Bagamat nakasuot siya ng belo, karamihan sa mga lalaki ay nakatingin pa rin sa kanya ng may pagnanasa. Ang kabataang nasa harapan niya ay tila nababalot ng ambon. Matalim ang kanyang mga mata at hindi nagtago. Tahimik na nakaupo ang dalawa na nakatingin sa isa't isa hanggang sa dumating ang Flooding Lake City Lord. Fengger, simula ngayon, mananatili ka sa City Lord Palace. Pinakamabuting huwag kang umalis sa lungsod ng Flooding Lake. Ibibigay ko sa mga tao ang lahat ng pangangailangan mo. Sabi ng Flooding Lake City Lord habang siya ay nakaupo. Hindi sumagot si Zhao Feng at sa halip ay nagmungkahi. Ang junior na ito ay hindi pa handa para sa kasal. Ito ang pinakamahalagang bagay sa isang buhay at para sa kaligayahan ni Lady Qingxen, sana ay hindi ito minamadali. Natakot siya sa City Lord na pilitin siyang pakasalan kaagad si Liu Qingxen. Kung ganoon nga ang nangyari, lahat ng plano niya ay mauuwi sa wala. Nang marinig ito, tumawa ang City Lord. Huwag kang mag-alala, hindi magiging ganoon kabilis. At sa totoo lang, hindi gustong magpakasal ni na Zhao Feng at Liu Qingxen ng ganoon kabilis. Kailangan pa niyang alamin ang background ni Zhao Feng. Masasabing parehong may plano ang City Lord at Zhao Feng. Sa parehong gabi, ang lugar ni Zhao Feng ay inayos sa City Lord Palace at ang kanyang pagtrato ay mabuti. May sarili siyang bahay at nasa tabi ng batis. Ang mga lingkod ng City Lord Palace ay magalang sa kanya. Alam nilang lahat na si Zhao Feng ang magiging young master. Naka-cross-led si Zhao Feng, habang ang kanyang God Spiritual Eye ay iniskan ang kanyang paligid. Para pigilan si Zhao Feng na makatakas, nagpadala ang City Lord ng kabuuang 4 na eksperto sa kalahating hakbang na True Spirit Realm at isa sa True Human Rank para suriin siya. Napakataas ng tingin sa akin ng Flooding Lake City Lord. Bumagsak ang puso ni Zhao Feng. Ang sitwasyon ay mas masahol pa sa inaakala niya. Mabuti na lang at nagsimula na rin ang kanyang plano at hanggat hindi siya pinipilit ng City Lord na magpakasal kaagad, may pag-asa. Sa mga susunod na araw, 2 bagay lang ang ginawa ni Zhao Feng. Paglilinang o pagpunta sa silid-aklatan ng City Lord Palace upang lagyang muli ang kanyang kaalaman. Bilang magiging manugang ng City Lord, bukod sa ilang mga restricted areas, pupunta siya saan man niya gusto. Siyempre, ang 4 na eksperto sa kalahating hakbang na True Spirit Realm at ang isa sa True Spirit Realm ay palaging sumusunod kay Zhao Feng.
Si Zhao Feng ay nakakuha ng higit pang kaalaman sa silid-aklatan at paminsan-minsan ay nakakaugnay sa ilang mga advanced na kasanayan. Sa pamamagitan ng mga aklat na ito, nagkaroon si Zhao Feng ng higit pang pag-unawa sa Canopy Great Country at sa Northern Continent. Ilang araw pa hanggang sa dahan-daang lumabas si Zhao Feng sa palasyo ng City Lord. Ayon sa City Lord, hanggat hindi umalis si Zhao Feng sa Flooding Lake City, walang makakapigil sa kanya. Kung payag si Zhao Feng, maaari pa siyang magdala ng maraming gwardya at katulong. Sa nakalipas na ilang araw, nalaman ng Flooding Lake City Lord ang background ni Zhao Feng. Hindi siya katutubong mula sa Canopy Great Country at nagmula sa kanayunan. Nang malaman ito, nagpahinga ang City Lord, nag-aalala lang siya na si Zhao Feng ay nagmula sa ilang pangkat ng kaaway at may masamang intensyon sa pamilya Liu. At ang background ni Zhao Feng ay napakalinis. Hindi siya taga-bansa ngunit isang taong nagmula sa mahihirap na malalayong lupain. Malinaw na walang awayan sa pagitan niya at ng pamilya Liu. Sa araw na ito, si Zhao Feng ay tahimik na naglilinang sa lupa. Sa isip niya, lumitaw ang 3-leveled lightning inheritance. Sa 3 antas, ang unang antas ay napakaliwanag. Ang unang antas ng lightning inheritance ay halos kumpleto na. Si Zhao Feng ay puno ng mga inaasahan. Ang lightning inheritance ay may kabuuang 3 antas at kung ang isa ay linangin hanggang sa dulo ng 4 antas, mayroong tiyak na pagkakataon na maabot ang Origin Core Realm. Mula dito, makikita ng isa kung bakit ito ay nireranggo bilang pinakamalakas na mana ng Floating Crest Palace. Pagkatapos ng lahat, sa sandaling ito, ang True Lord rank ay ang hari ng isang panig at ang mga eksperto sa Origin Core Realm ay limitado lamang sa mga alamat. Sa sandaling ito, dahan-daang nagpakawala ng hininga si Zhao Feng. Mayroon siyang hindi bababa sa 80% pagkakataon na magtagumpay sa pagtakas at sa oras na ito hiniling ng City Lord si Zhao Feng. Sa malaking bulwagan, bukod sa City Lord at Liu Qingxen, may ilan pang mahahalagang tao. Maging ang Liu family head ay narito. Ang dahilan kung bakit hiniling ng City Lord si Zhao Feng ngayon ay dahil sa kasal. Zhao Feng, nakatakda ang kasal sa loob ng 6 na buwan, may problema ka ba? Tanong ng Flooding Lake City Lord. Wala, ang isang ito ay makikinig sa City Lord. Tila tinanggap ni Zhao Feng ang katotohanan at ang City Lord ay tumanggo sa kanyang ulo bilang kasiyahan. Sa kabilang banda, bahagyang nadismaya si Liu Qingxen. Gaano siya umaasa na matapang natatayo si Zhao Feng at tanggihan ang panukalang ito at ang City Lord. Kahit na haantong ito sa isang malagim na kamatayan. Mukhang kapareho siya ng ibang mga lalaki, hindi mapaglabanan ang ideya ng kaluwalhatian, kapangyarihan, kababaihan. Napabuntong hininga si Liu Qingxen sa kanyang puso. Dahil walang anumang pagtutol si Zhao Feng, matagumpay na naitakda ang kasal sa loob ng kalahating taon. Walang magawa si Liu Qingxen na naging opisyal na magiging asawa ni Zhao Feng at sa wakas ay nagsimula na ang planong pagtakas ni Zhao Feng. King of Gods, Kabanata 262. Alamat ng mata. Matapos ayusin ang petsa ng kasal, sabay na lumabas ng bulwagan sina Zhao Feng at Liu Qingxen. Habang nasa daan, hindi nagsalita si Zhao Feng at sumunod sa likod ni Liu Qingxen na tila sila ay mag-asawa. Nang sila ay papasok na sa anak na babae ng lugar ng City Lord. Tumigil ang figure ni Liu Qingxen at tumaas ang kanyang kilay. Para saan mo ako sinusundan? Ang kanyang ekspresyon ay malamig at ang kanyang impresyon kay Zhao Feng ay lalong bumaba. Kakaayos lang nila ng petsa ng kasal ngunit si Zhao Feng ay inip na. Sa katotohanang sinundan siya nito, parang may masamang balak siya. Mag-usap tayo. Kalmado ang ekspresyon ni Zhao Feng. Napagtanto niya na pagkatapos na makapasok sa City Lord's Palace, hindi pa niya ito nakausap ng maayos noon. Mag-usap. Hindi naintindihan ni Liu Qingxen ang mga intensyon ni Zhao Feng. Huwag mong isipin na magagawa mo ang anumang gusto mo dahil lang sa may kasal tayo sa pagitan natin. Ikaw lang ang fiancé ko. Pakiusap-ingatan mo ang iyong sarili. Malamig na itinago ni Liu Qingxen ang kanyang mukha sa likod ng kanyang belo. Medyo natarante si Zhao Feng at idinagdag. Mag-uusap lang tayo. Namula ang mukha ni Liu Qingxen sa likod ng belo. Ang mukha ni Zhao Feng ay ekspresyon at walang dumi sa kanyang mga mata.
Parang gusto lang makipag-usap ng kalaban. Pakiusap. Walang emosyong inakay ni Liu Qingzhen si Zhao Feng sa pavilion ngunit walang intensyon na imbitahan ang kanyang magiging asawa sa kwarto. Sa Canopy Great Country, karaniwan nang pumasok ang mga mag-asawa sa mga bahay ng kanilang mga kapareha. Hindi ito pinansin ni Zhao Feng at umupo sa tapat ni Liu Qingzhen habang may dalang pagkain at tsaa ang mga katulong. Malinaw ang mga mata ni Liu Qingzhen at may mataas na posisyon, naghihintay na magsalita si Zhao Feng. Pumunta ka sa gilid. Ikinaway ni Zhao Feng ang kanyang kamay at sumenyas na umalis ang dalawang katulong na may paninindigan ng isang manugang ng City Lord. Sa halip na magalit, tumawa si Liu Qingzhen. Gusto niyang makita kung ano ang sasabihin sa kanya ni Zhao Feng. Inisip niya si Zhao Feng bilang isang brat na gustong umakyat sa mataas na puno. Sa sandaling ito, tiyak na iniisip niya kung paano siya mapabilib. Ang nakakalungkot lang ay ikakasal ba siya sa taong ito. Gayunpaman, ang mga aksyon ni Zhao Feng ay naging sanhi ng kanyang pag-iisip na mawalan ng laman. Noong huli, nang nakita kita sa entablado, gumamit ka ng jade hairbrush. Mayroon din akong katulad. Nagsalita si Zhao Feng at kinuha ang kalahati ng isang jade hairbrush na inilagay niya sa mesa. Bahagyang naintriga si Liu Qingzhen at kinuha ang jade hairbrush at siniyasat ito ng mabuti. Pagkatapos ay inilagay niya ang isang Sajet Seat ng kanyang True Force at ang salitang Lu ay biglang lumiwanag. Tama, ito ay isang inheritance item ng pamilya Liu. Paano ka nagkaroon ng ganyan? Ibinaba ni Liu Qingzhen ang kalahati ng isang hairbrush. Nang marinig ito, si Zhao Feng ay nagpahayag ng kagalakan. Ito ay isang bagay na ibinigay sa akin ng aking master. Maaari mo bang sabihin sa akin kung kanino ang hairbrush na ito? Bahagyang huminto si Liu Qingzhen. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang saya at pag-asa sa mukha ni Zhao Feng. Kung ikukumpara noong inaayos nila ang kasal, si Zhao Feng ay walang anumang emosyonal na pagbabago. Napagtanto ni Liu Qingzhen na hindi niya nakikita ang kabataang ito. Parang walang pakialam ang fiancé niya sa magiging asawa niya. Ang ganitong uri ng item ay pag-aari lamang sa main at sa 7 branch ng pamilya Liu. Kung sino, ito ay magiging lihim ng pamilya Liu at kailangang kumpirmahin sa mga talaan. Umikot ang mga mata ni Liu Qingzhen habang sumagot. Ibig sabihin, ang jade hairbrush na ito ay hindi nagmula sa iyong Flooding Lake Liu family. Tanong ni Zhao Feng. Tama iyan. Humigop ng tsaa si Liu Qingzhen. Ha! Hindi maiwasan ni Zhao Feng ang bahagyang madismaya. Mukhang ang Liu Qingzhen na nasa harap niya ay hindi bahagi ng parehong sangay na hinahanap niya, ngunit maaari niyang alisin ang higit pang mga tao gamit ang impormasyong ito. Ang may-ari ay magmumula sa pangunahing pamilya o sa 7 sangay na pamilya at ang Flooding Lake Liu na pamilya ang unang naalis. Nang malaman ito, lumabas ang listahan sa ulo ni Zhao Feng, at 2 tao na lang ang natitira. Empress Qingzhen at Goddess Qingzhen. Si Empress Qingzhen ay isa sa mga asawa ng kasalukuyang emperor at si Goddess Qingzhen ay isa sa mga elder ng sect Qin Sword Palace. Parehong sina Empress Qingzhen at Goddess Qingzhen ay mga pangunahing tauhan na hindi karaniwang nakikita. Salamat. Kung makumpirma mo kung saang branch nang galing ang hairbrush na ito, lubos akong magpapasalamat. Tumayo si Zhao Feng at umalis. Umupo si Liu Qingzhen sa upuan na medyo naninigas. Nararamdaman niya ang pagkabigo ni Zhao Feng at kung paano ito walang interes sa kanya. Pwede bang? Pinuntahan niya ako para lang dito. Si Liu Qingzhen ay labis na nagulat at nadismaya. Sa simula, naisip niya na si Zhao Feng ay naglalaro ng mahiwaga, ngunit pagkaraan ng ilang sandali ay hindi pa rin siya nakontak ni Zhao Feng. Si Zhao Feng ay walang oras upang maglaro dahil kailangan pa niyang gumawa ng maingat na paghahanda sa pagtakas. Ang unang hakbang ay upang ayusin ang Yin Shadow Cloak at ang pangalawa ay upang mapabuti ang kanyang cultivation pati na rin ang kanyang lakas. Halos naipon na ni Zhao Feng ang mga mapagkukunang kailangan para ayusin ang balabal at kulang na lang sa ilang item. Kung maaari kong ayusin ang Yin Shadow Cloak, ito ay lubos na madaragdagan ang aking pagkakataong makatakas. Napaisip si Zhao Feng. Pinakamabuting hindi malaman ng City Lord ang tungkol dito ngunit ang Yin Shadow Cloak ay nangangailangan ng master ng panday.
Nag-imbestiga si Zhao Feng sa paligid at nakakita ng dalawang blacksmith masters na may matataas na status. Ang isa sa kanila ay nagkaroon ng magandang relasyon sa pamilya Liu habang ang isa naman ay sinasabing masama ang ugali at karaniwang nakikipag-ugnayan sa pamilya Liu. Tila nagkaroon ng tunggalian sa pagitan nila. Hahanapin ko ang panday na may masamang ugali. Ang kanyang mga kasanayan ay mas mahusay at ang pinakamahalaga, ang kanyang relasyon sa pamilyang Liu ay hindi masyadong maganda. Kinumpirma ni Zhao Feng ang kanyang target. Ang master ng panday na ito ay tinawag na Taigan Master at ang kanyang mga kasanayan ay nireranggo sa nangungunang 10 sa loob ng Canopy Great Country. Kahit na ang Flooding Lake Liu family ay hindi siya madaling masaktan. Gayunpaman, ang hirap na tulungan si Taigan Master ay ilang beses na mas mahirap at kailangan ni Zhao Feng na maghanda. Kailangan muna niyang hanapin ang mga libangan ni Taigan Master at nang walang kumpiyansa, si Zhao Feng ay hindi kikilos ng padalos-dalos. 2 buwan pagkatapos ayusin ang kasal, tahimik na nilinang ni Zhao Feng at naunawaan ang kanyang lightning inheritance pati na rin ang kanyang mental energy techniques na may kasamang kaunting beast tamang. Ang Flooding Lake City Lord ay nagbigay ng malaking kahalagahan sa kanya at nang makitang si Zhao Feng ay napakahirap na naglilinang, binigyan niya siya ng maraming spiritual pills at resources. Ang Canopy Great Country ay napakayaman at ang mga mapagkukunan na ibinigay ng City Lord kay Zhao Feng ay nakatulong ng husto sa kanya. 3 buwan pagkatapos ayusin ang kasal, ang cultivation ni Zhao Feng ay umabot sa pinakamataas ng 6th sky. Ang dahilan kung bakit mabilis itong bumangon ay dahil sa tulong na ibinigay ng City Lord pati na rin ang katotohanang minsang nahulog si Zhao Feng mula sa 7th hanggang 6th sky. May natitira pang 3 buwan. Malaki pa rin ang pagkakataong makabalik sa 7th sky at halos tapos na ang first level ng lightning inheritance. Masaya si Zhao Feng. Kapag may bakanting oras ang City Lord, paminsan-minsan ay binibigyan niya ng mga payo si Zhao Feng. Siyempre, ang pagiging isang beast tamer na si Zhao Feng ay paminsan-minsan ay sinasanay ang grupo ng mga mounts. Para dito, partikular na naunawaan ni Zhao Feng ang isang language technique na maaaring magpapahintulot sa kanya na makipag-ugnayan sa mga hayop at maunawaan ang kanilang wika. Sa katotohanan, ang language technique ay isang paggamit din ng mental energy. Hanggat natutunan ng isang tao ang kasanayang ito, maaari silang makipag-usap sa karamihan ng mga hayop. Sa City Lord Palace, may ilang lumilipad na hayop na nakarating sa True Spirit Realm na hindi natulungan ng mga normal na beast tamer. Gayunpaman, nang magkasamang umakyat si Zhao Feng at ang maliit na pas ang magnanakaw, matagumpay nilang malulutas ang bagay at matulungan sila. Ang munting pas ang magnanakaw ay hindi na kailangang matutunan ang language technique. Maaari itong makipag-ugnayan sa anumang halimaw na nalulugod. Gamit ang panlilinlang, pagsisinungaling at lahat ng uri ng pamamaraan, hindi nagtagal ay tinulungan ng munting pas ang magnanakaw at ni Zhao Feng ang mga bigong hayop na ito sa True Spirit Realm at ang mga aksyon ng huli ay ikinatuwa ng City Lord. Ang pinakamahalagang bagay ay si Zhao Feng ay lubos na masunurin at hindi man lang hinawakan ang kamay ng kanyang magiging asawa ni Minsan. Qingxen, huwag kang masyadong malamig sa kanya. Ilang beses sinabi ng Flooding Lake City Lord sa kanyang anak na babae. Hindi nakaimik si Liu Qingxen. Nanlamig siya kay Zhao Feng ngunit binaliwala ng huli ang kanyang pag-iral. Ama, ikakasal ba talaga sa akin sa isang batang lalaking ito? Hindi masaya si Liu Qingxen. Isang liwanag ang kumislap sa mga mata ng City Lord. Sa tingin mo ba ay isa lang ang mata niya? Sa tingin mo ba napakasakit ng mata ko? Maaaring ito ay... Naramdaman ni Liu Qingxen na ang kaliwang mata ni Zhao Feng ay naglalaman ng ilang sikreto dahil si Zhao Feng ay hindi mukhang normal na taong may isang mata na may magulong ugali. Sa kabaligtaran, siya ay kalmado at cool. Hindi simple ang bloodline ng brat na ito. Kung hindi ako nagkakamali, ito ay dapat na isang bihirang ay bloodline. May mga sinaunang talaan na nagsasaad na matapos ang dakilang sinaunang panahon, ang 8 mata ng Diyos ang namuno sa 8 panig ng mundo. Ang pananabik ay lumitaw sa mga mata ng City Lord. 8 dakilang mata ng Diyos. Sa tingin mo ba mayroon siyang isa sa kanila? Tanong ni Liu Qingxen. Imposible. Ang Flooding Lake City Lord ay umiling at ngumiti. Ito ay isang alamat lamang. Ang 8 Great God Eyes ay ang mga ninuno ng lahat ng eye bloodlines.
Ang lahat ng eye bloodlines ay medyo nauugnay sa 8 God Eyes na ito. Kahit kaunti lang ang bloodline ng isang tao, hindi ito may kukumpara sa normal na bloodline. Nagpakita na ba sa kasaysayan ang 8 Great God Eyes? Hindi ngunit ilang libong taon na ang nakalipas isang alamat na may bloodline ng mataang nagbukas ng Heaven's Legacy Inheritance. Siya ang kilalang Three-Eyed Heavenly Lord. Sa mga alamat, narating niya ang Void God Realm. Ngumiti ang Flooding Lake City Lord. Habang nag-uusap ang City Lord at si Liu Qingxen. City Lord, naabot na ni Zhao Fang ang mga hangganan ng lungsod ng Flooding Lake. Kailangan ba natin siyang pigilan? Isang anino ang biglang lumitaw sa himpapawid. Hangganan. Sinusubukan ba niyang umalis sa lungsod ng Flooding Lake? Nagsalita ang City Lord. Mukhang Taigan Mountain ang target niya. Taigan Mountain. Hihihi, sinusubukan ba niyang hanapin si Taigan Master? Isang mapaglarong ngiti ang ipinakita ng City Lord. Taigan Master. Ang kakilakilabot na matanda. Ni hindi man lang niya binigyan ng mukha si ama noon. Hindi ba mabubulok si Zhao Fang kung pupunta siya? Tumawa si Liu Qingxen. King of Gods, Kabanata 263. Nagiging sanhi ng gulo. Sa hangganan ng Flooding Lake City. May isang itim na bundok na halos walang anumang malapit. Walang mga puno o may damo. Ang bundok na ito ay tinawag na Taigan Mountain at bagaman hindi ito maganda tingnan, mali ang isa kung minamaliit nila ito. Ang mga bundok ay hindi lahat tungkol sa mataas, ang tubig ay hindi lahat tungkol sa lalim. Sa lugar ng Flooding Lake, medyo sikat ang bundok ng Taigan at lahat ito ay nagmula sa pinuno nitong si Taigan Master. Meow meow. Ang pusa at tao ay lumakad papunta sa Taigan Mountain at ang maliit na pas ang magnanakaw ay tila sobrang mapaglaro. Ang espiritual na mata ng Diyos ni Zhao Fang ay nag-scan sa bundok ng Taigan at nalaman na puno ito ng mayamang Fire Heaven Earth Yuan Qi. Simula nang tumuntong sila sa bundok, tumaas ang temperatura. Ang Mountain Taigan na ito ay tiyak na may lava sa loob. Baka may earth and flames pa ito. Ang mga mata ni Zhao Fang ay kumikinang. Dati siyang panday at alam niya ang agwat sa pagitan ng mga normal na panday at mga master. Ang maliit na pas ang magnanakaw at si Zhao Fang ay hakbang-hakbang na naglakad papunta sa bundok at hindi sumakay sa kanyang Asher Sharp Swallow. Ito ay dahil nalaman ni Zhao Fang na si Taigan ay hindi gustong maabala at nagtakda pa ng mga paghihigpit sa mga bundok na damapo sa bundok. Hindi nagtagal ay nakita ang isang silver metal na palasyo. Pinangalanan itong Taigan Palace, ang lugar kung saan nakatira ang master ng panday. Sa sandaling ito ay may mga taong pumapasok at lumalabas na karamihan sa kanila ay bigo. Ayaw makita ni Taigan Master. Maging ang kanyang tatlong mga disciples' recommendation spots ay itinutulak pabalik sa kalahating taon. Karamihan sa mga taong ito ay nasa Ascended Realm. Sa Canopy Great Country lakas nagpasya ang lahat. Kung ang isang tao sa True Spirit Realm o isang taong may espesyal na pagkakakilanlan ay dumating ang Taigan Palace ay magpapadala ng isang tao upang bumati sa kanila. Nang ilabas ni Zhao Fang ang kanyang Liu Family Token, tiningnan lang siya ng mga tao ng Taigan Palace bago siya pinapasok ng walang sinasabi. Bagamat hindi maganda ang relasyon sa pagitan ni Taigan Master at ng City Lord, ang pamilya Liu pa rin ang pinakamakapangyarihang puwersa dito at hindi sinasadya ng Taigan Palace na saktan sila. Habang pumapasok ang pusa at tao sa palasyo. Isang tagong lugar malapit sa Taigan Palace. Pumasok siya sa Taigan Mountain. Bumalik ka at iulat ito sa City Lord. Tatlong lalaking nakasuot ng maitim na damit ang nakatayo sa likod ng isang tumpok ng basag na bato at agad na lumipad ang isa sa mga figure. Shua. Lumakad din ang isa pang maitim na nakasuot ng damit pagkatapos pumasok si Zhao Fang. Ang token sa kanyang kamay ay naging sanhi ng bahagyang pagbabago ng ekspresyon ng mga gwardya ng Taigan Palace. Mula nang makipaglaban para sa mapapangasawa, kabuoang 4 na eksperto sa True Spirit Realm ang nagsuri sa bawat aksyon ni Zhao Fang. Sa simula, mayroon pang ang eksperto sa True Spirit Realm na naruroon. Sa isang banda, gustong malaman ng City Lord ang background ni Zhao Fang at sa kabilang banda, natatakot siyang makatakas si Zhao Fang. Gayunpaman, si Zhao Fang ay mukhang tahimik pagkatapos pumasok sa City Lord Palace at kung minsan ay tumulong sa pagpapaamo ng mga alagang hayop doon.
Ang City Lord ay unti-unting nagsimulang magtiwala kay Zhao Feng at ang karamihan sa kanyang pagiging maingat ay nawala. Hanggang kalahating buwan lang ang nakalipas ang True Spirit Realm Expert ay hinalis. Matapos makapasok sa Taigan Palace ay hindi agad napansin si Zhao Feng. Kahit nasabihin niya sa kanila na siya ang manugang ng City Lord, hindi siya malalagay sa isang posisyon na may malaking kahalagahan dahil ang relasyon sa pagitan ng City Lord at Taigan Master ay hindi ganoon kaganda. Pagkatapos ay naglakad si Zhao Feng sa isang bulwagan sa loob ng Taigan Palace. Ang bulwagan ay puno ng mga sandata, baluti, at alahas. Ang ilan sa mga ito ay ginawa mismo ni Taigan Master, habang ang iba ay ginawa ng ilang mga disipulo. Ang lahat ng ito ay mga nangungunang tier na produkto na nagpabuntong hininga sa iba. Binaliktad ni Zhao Feng ang ilang mga item at nalaman na kahit sino sa mga disipulo ni Taigan Master ay mas magaling pa kaysa sa mga nasa Broken Moon Clan. Tulad ng para sa mga produkto ng Taigan Master, sila ay perpekto. Napabuntong hininga ang mga manunood at napasigaw, kasama rito ang mga panday na nagmula rito mula sa malayo. Maraming mga eksperto o panday ang gustong bumili ng ilang mga item ngunit ang mga produkto dito ay maaaring hindi ibinebenta, kailangan ng kasunduan ng may-ari, o may napakataas na presyo, higit sa 10 beses ang halaga nito, sa lahat-lahat. Mahirap bumili ng item dito maliban kung mataas ang iyong cultivation at may status na makipag-usap ng diretsyo sa Taigan Palace. Ang mga bagay na ito ay higit pa sa pagpapakita at pagpapakita ng lakas ng Taigan Palaces. Kinuha ni Zhao Feng ang isang eskarlata na gintong mahabang espada at marahang hinawakan ito. Ang mismong mga bahagi ng espada ay pinagsama sa max at ang mismong espada ay nagmistulang salamin. Anong uri ng bastos na pamamaraan ng panday ang ginamit upang lumikha ng crop sword na ito? Ito ay magaspang at walang silbi. Isang nakakainis na boses ang narinig. Agad-agad, natahimik ang bulwagan at ang mga mata ng lahat ay dumapo sa isang asher na buhok. Sino ang brat na ito? Gaano siya maglakas loob na tingnan ang mga gawa ng Taigan Palace? Hindi ba siya ang manugang ng City Lord? Nag-usap ang mga tao sa bulwagan. Ang isang maliit na bilang ng mga tao ay nakilala si Zhao Feng. Ding! Tinapik ng daliri ni Zhao Feng ang espada. Ang material ay medyo maganda ngunit ang pamamaraan ng pagpapanday ay hindi sapat para sa halaga ng pamamaraan. Ang ibabaw lang ang maganda. Ipinilig niya ang kanyang ulo habang nagsasalita kaya nagtinginan ang mga tao. Little brother, anong ibig mong sabihin? Sabi ng isang panday sa malapit. Ang pangunahing material na ginamit dito ay purple metal gold. Ang pagpapadaloy ng tunay na puwersa mula sa purple metal gold ay medyo maganda at napakaganda ngunit ang kahinaan nito ay ang bigat at ang hang nito ay hindi sapat. Ang purple metal gold ay tumatagal ng higit sa 1/4 ng kabuuang timbang at bagaman ang kaunting mystic ice metal at training mystic iron ay idinagdag upang tumaas ang tigas at talas nito, ang timbang ay masyadong mababa at hindi maaaring magdulot ng pinsala. Ang tigas nito ay hindi pa umabot sa pinakamataas na antas. Laban sa isang purong gawang sandata, ang espadang ito ay napakadaling mabali. Umiling si Zhao Feng. Sa totoo lang, hindi halata ang kahinaan ng espada. Ito ay bahagyang magaan at hindi kasing tigas, ngunit hindi sa antas na ito. Ang dahilan kung bakit maraming purple metal gold ang ginamit ay para ang sword na ito ay makapagsagawa ng true force sa isang mataas na antas pati na rin makapagpataas ng pinsala. Ang gun ng timbang ay dahil ang salitang ito ay mas nakatuon sa bilis. Bukod dito, ang espadang ito ay para sa pagpapakita, kaya ang paggamit ng mas maraming purple metal gold. Gayunpaman, hindi ito nakikita ng mga normal na tao. Pagkatapos ng lahat, ang rate ng pagpapadaloy ng sword ay mataas at nagkaroon ng pagtaas sa bilis. Ang talas nito ay napakahusay at isang mahusay na sandata sa pangkalahatan. Kung tungkol sa tigas nito, hindi ito ang pinakamahusay ngunit hindi ito masama. Gayunpaman, ang mga mata ni Zhao Feng ay matalim at nakakakuha pa ng mga buto mula sa isang itlog. Nang marinig ang kanyang paliwanag, ang panday sa malapit ay hindi napigil ang tumanggo. Sa katunayan, hindi ito ganoon kagaling. Sino ang nangangahas na tingnan ang mga produkto ng Taigan Palace? Galit na sumugod ang mga alagad at panday ng Taigan Palace. Hihihi,
Ganito ba kalakas ang dakilang Taigan Palace? Pinapayagan lamang nating purihin ang mga bagay at hindi pag-usapan ang mga kawalan nito. Malamig na tumawa si Zhao Feng at nagpatuloy. Ito lang ang una. Katamtaman ang tigas at gawa sa Mystic Ice Metal. Kapag nakasalubong nito ang isang Fire Elemental na sandata, ang kaibahan ng temperatura ay magiging sanhi ng pagbabago ng hugis nito at kahit na pumutok sa panahon ng labanan. Ang Mystic Ice Metal ay maaaring magpapataas ng pinsala, at pagkatapos ng panday, maaari nitong gawing kasing kinis ng salamin ng espada. Kahit dugo ay hindi maiiwan dito. Gayunpaman, ito ay para lamang sa hitsura ngunit para sa aktwal na labanan. Kakilakilabot. Nataranta ang mga kalapit na panday. Kung ginawa lang ito ni Zhao Feng, matatawa sila. Gayunpaman, ang mga salita ni Zhao Feng ay totoo at naglalaman ng kaalaman tungkol sa pamemeki sa kanyang paliwanag. Pagkatapos pag-usapan ang kawalan ng Purple Metal Sword, naglakad si Zhao Feng papunta sa malapit na itim na latigo. Tingnan mo, ang latigo na ito ay ginawa mula sa itim na pagpapanday ng malambot na bakal. Sa puntong ito, ang atensyon ng karamihan ay nakatuon kay Zhao Feng. Ang huli ay nagpatuloy sa pagsasalita at pagsusuri sa mga materyales ng bawat sandata habang pinalalaki niya ang kanilang mga kahinaan. Ang mga panday ng Taigan Palace ay may mga patay na mata. Ang mga kilos ni Zhao Feng ay nangunguha ng mga buto mula sa isang itlog ngunit lahat ng mga problemang nakita niya ay labis na pinalaki. Paano niya malalaman ng malinaw ang bawat materyal? Kadalasan, ang mga master level na tao lang o may karanasang matatandang panday ang makakakita ng ganito sa isang sulyap lang. Hindi napigilan ng isa sa mga panday na huminga ng malalim. Mabilis. Mabilis. Tawagan mo ang 3 core na mga disipulo. Ang unang nakatatandang kapatid ay nasa pag-iisa, nagpapanday ng isang bagay. Wala rito ang pangalawang senior na kapatid at kasalukuyang nakikita ang pangatlong senior brother sa True Spirit Realm. Nataranta ang mga panday ng Taigan Palace. Lahat sila ay natakot kay Zhao Feng at hindi sila makapagsalita ng sinuman para sumagot. Ang mas nakakatakot ay ang mga bagay na nasa kamay ni Zhao Feng ay random na pinili. Kung magpapatuloy ito, madungisan ang pangalan ng Taigan Palace. Nandito ang lalaking ito para magdulot ng kaguluhan. Huminga ng malalim ang mga panday at sa wakas ay may napagtanto. Dapat ba natin siyang paalisan? Hindi. Nagtataglay siya ng token ng pamilya Liu at manugang din siya ng City Lord. Ang relasyon sa pagitan ng City Lord at Master ay hindi maganda. Nandito ba siya ayon sa kagustuhan ng City Lord? Kahit na ang Taigan Palace ay may mga eksperto sa True Spirit Realm, hindi nila alam kung ano ang gagawin. Ito ang teritoryo ng Flooding Lake City at kakaiba ang pagkakakilanlan ni Zhao Feng. Sa likod niya ay ang Flooding Lake City Lord. Hindi sila naglakas loob na kumilos ng padalos-dalos. Ang mas mahalaga ay tama lahat ang mga puntong ginawa ni Zhao Feng at napagkasundoan ng ilang panday sa malapit. Kung pilit na pinaalis ng Taigan Palace si Zhao Feng, hindi ba ibig sabihin nun ay natatakot sila? Sino ang nangangahas na gumawa ng kaguluhan sa aking Taigan Palace? Isang dagandong ang umalangaw at mula sa langit, bumaba ang isang aura ng True Spirit Realm. Ang aura na ito ay mas malakas pa kaysa sa First Elder at napakalapit sa True Mystic rank. Master. Taigan Master. Tumalon ang puso ng mga tao sa loob ng bulwagan. Sa sandaling matapos ang kanyang pangungusap, isang matangkad na figure na pula ang lumitaw sa bulwagan na may martilyo sa kanyang mga kamay. Lumitaw sa paligid niya ang isang surge ng apoy na 1 yarda ang taas, na tila nakakatakot. Alam ng lahat ng mga tao sa Flooding Lake na sikat si Taigan Master sa pagkakaroon ng magulong ugali at walang nang-ahas na gumawa ng ingay. Hahaha, Taigan Master, sa wakas nandito ka na. Tumawa si Zhao Feng sa kanyang puso at ibinaba ang bagay sa kanyang kamay bago nagsalita ng dahan-dahan. Taigan Master, dumating ako sa pagkakataong ito para kumatawan sa aking Gerong Thousand Hand Grandmaster. Para hamanin ka, King of Gods, Kabanata 264. Tagumpay. Sa Flooding Lake City. Sa pag-uulat sa City Lord, kinumpirma namin na si Zhao Feng ay nakapasok na sa Taigan Mountain. Sabi ng isang figurang nababalot ng kadiliman. Tumango ang City Lord.
Ito ay hindi sa labas ng kanyang inaasahan. Malamang nagpunta si Zhao Feng sa Taigan Mountain upang makita ang bundok ng Panday. Ano pa ang meron? Mukhang walang balak umalis ang figure. Ang dahilan kung bakit nagpunta si Zhao Feng sa Taigan Mountain ay tila dahil gusto niyang magdulot ng gulo. Bahagyang nag-aalangan na sabi ng figure. Magdulot ng gulo. Nagpalitan ng tingin ang Flooding Lake City at Liu Qingchen. Ang kanilang mga unang reaksyon ay, si Zhao Feng ay may tapang. Anong uri ng tao si Taigan Master? Bukod sa katotohanan na siya ay nasa True Spirit Realm, una rin siyang nireranggo sa Flooding Lake area sa mga tuntunin ng pagpapanday. Sa buong Canopy Great Country, maaari siyang may rank sa nangungunang 10. Kahit na masama ang relasyon sa pagitan ng City Lord at Taigan Master, walang nagawa ang una sa huli. Kung talagang pupunta doon si Zhao Feng para magdulot ng gulo, magiging problema ito. Ang Flooding Lake City Lord ay may solemn na ekspresyon. Ang pagkakakilanlan ni Zhao Feng ay lubhang kakaiba. Hindi lang siya nirepresenta ang sarili niya, kinatawan din niya ang City Lord dahil siya ang manugang ng huli. Ang relasyon sa pagitan ng City Lord at Taigan Master ay orihinal na masama at kung magpapatuloy si Zhao Feng, iisipin ng lahat na ito ay dahil sa City Lord. Ama, ang cultivation ni Taigan Master ay hindi pa umabot sa True Mystic rank at hindi man lang isang Grandmaster Blacksmith, bakit tayo nag-iingat sa kanya? Tanong ni Liu Qingchen, medyo naguguluhan. Alam niya ang lakas ng kanyang ama at ang mga normal na eksperto sa True Mystic rank ay hindi man lang mailagay sa kanyang mga mata. Noong nakaraan, nagpadala pa siya ng mga hamon sa True Lord rank. Masasabing hanggat hindi lumalabas ang mga eksperto sa True Lord rank, ang City Lord ang maghahari. Ang gayong figure ay hindi dapat maging maingat sa isang master ng Panday. Hindi masyadong simple si Taigan Master. Siya ay may malapit na kaugnayan sa Iron Blood Religion. Malamang, siya ang Panday ng Iron Blood Religion. Habang nagsasalita ang City Lord, lalong nagsalubong ang kanyang mga kilay. Iron Blood Religion. Nang marinig ito, nagbago ang ekspresyon ni Liu Qingchen. Si Zhao Feng ay napahamak. Sa Canopy Great Country, ang Imperial, ang 3 sekta, at ang 4 na pamilya ay may ganap na kontrol. Kabilang sa 3 sekta ay ang Iron Blood Religion na ang kapangyarihan ay higit pa sa pangunahing pamilyang Liu at Qinsword Palace. Maging ang pangunahing pamilyang Liu ay nag-iingat sa Iron Blood Religion at hindi sila nang ahas na saktan sila. Ang kasalukuyang sitwasyon sa pagitan ng Imperial at Iron Blood Religion ay parang apoy at tubig. Bagaman ang mga Imperial ay ang mga pinuno sa pangalan, ang Iron Blood Religion ay ang pinakadakilang relihiyon sa bansa at may napakalaking kapangyarihan. Hindi, kailangan kong pumunta mismo sa Taigan Mountain. Habang nagsasalita siya, nawala ang Flooding Lake City Lord at narinig ang tunog ng sipol ng hangin. Pupunta rin ako. Ang mga mata ni Liu Qingchen ay napuno ng lamig at kaunting schadenfreude. Ito ay magtuturo sa kanya ng aral sa paggamit ng kanyang pagkakakilanlan bilang manugang ng City Lord. Ngayon ay nataman na siya. Sa Taigan Palace, natahimik ang bulwagan nang bumaba si Taigan Master. Naparito ako sa pagkakataong ito para kumatawan sa aking Gurong Thousand Hand Grandmaster. Para hamanin ka, si Zhao Feng lang ang may ngiti. Lumakas ang apoy sa katawan ni Taigan Master. Halatang nasa bingit na siya ng pagsabog. Gayunpaman, habang nagsasalita si Zhao Feng, namatay ang apoy ni Taigan Master. Thousand Hand Grandmaster. Nanlamig ang katawan ni Taigan Master na may naguguluhang ekspresyon. Ang isang Grandmaster ay malinaw na mas mataas kaysa sa isang Master. Ang Thousand Hand Grandmaster ay nagulat kay Taigan Master. Magaling ba ang isang Master? Mas mabuti ba ito kaysa sa isang Grandmaster? Siyempre, ang Thousand Hand Grandmaster ay isang pangalan na random na ginamit ni Zhao Feng upang takutin ang mga tao. Thousand Hand Grandmaster. Ang kontinente ay walang mga bagong master ng Panday. Ang pinakamalapit na master ng Panday sa Northern Continent ay namatay 100 taon na ang nakalilipas. Tumaas ang usapan sa bulwagan. Wala silang narinig na sino mang tinatawag na Thousand Hand Grandmaster. Hindi bababasa, hindi sa Northern Continent. Brat, kung nandito ka talaga para manggulo sa Taigan Palace,
hindi magiging madali sa iyo ang matandang ito kahit na manugang ka ng City Lord. May mga labi pa rin ng galit sa mukha ni Taigan Master at may bahid ng panlalamig sa boses nito. Gayunpaman, hindi siya gumawa ng biglaang paggalaw. Ang kabataang may asol na buhok sa kanyang harapan ay kakaiba at nakita na ni Taigan Master ang mga kilos ni Zhao Feng sa hall dati gamit ang kanyang spiritual sense. Ayon sa pagsusuri ni Taigan Master, ang antas ni Zhao Feng sa pamemeki ay halos maihahambing sa isang master. Hihihi, ang aking master ay isang bagong panday grandmaster mula sa gitnang kontinente. Dumating ako sa oras na ito upang kunin ang gawain ng aking master upang hamanin ang mga masters ng Northern Continent. Nagsimulang magsinungaling si Zhao Feng. Ang distansya sa pagitan ng Middle Continent at Northern Continent ay napakalayo at ayon sa kaalaman ni Zhao Feng, ang Middle Continent ay mas advanced. Sa kasalukuyang pulutong dito, halos wala sa kanila ang nakapunta sa gitnang kontinente at ang guro ni Zhao Feng ay isang bagong Grandmaster, kaya walang mga bahid sa kanyang mga salita. Gawa ng isang Grandmaster. Naningkit ang mga mata ni Taigan Master. Pinitik ni Zhao Feng ang kanyang mga daliri. Miyaw miyaw. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay naglabas ng isang prasko na mas malaki kaysa sa sarili at matako na uminom ng alak ng sabay. Ito ay isang gawain ng aking master mula pa noong unang panahon. Itinaas ni Zhao Feng ang kanyang ulo. Lahat ng tao sa loob ng bulwagan ay nakatingin sa prasko sa harap ng maliit na pas ang magnanakaw. Ang prasko ay ginawa mula sa isang natatanging material at nang ang espiritual na sense ni Taigan Master ay dumaan dito, ang kanyang ekspresyon ay agad na nagbago at nagtanong. Ano ang silbi ng prasko na ito? Pagkasabi niya nun, miyaw miyaw. Ininom ng maliit na pas ang magnanakaw ang natitirang alak at pagkatapos ay naglagay ng tubig sa loob. Ang tubig sa loob ng prasko ay unti-unting nagbago. Ang spiritual sense ni Taigan Master ay dumaan at agad na napagtanto ito habang siya ay lumipad at nakatingin sa prasko na may pagkabaliw. Ngumiti si Zhao Feng ngunit hindi nagsalita. Nagmanman muna siya at alam niyang bukod sa masamang ugali ni Taigan Master, mahilig siya sa alak, at ang prasko sa harap ng kanilang mga mata ngayon ay maaaring gawing alak ang normal na tubig. Ito ay lubhang mahiwaga. Sinuri ni Zhao Feng ang mga sinaunang talaan at tila walang ganoong bagay. Ang prasko na ito mula sa mahiwagang 100 Graves Forbidden Ground na naging dahilan para mahirap mabuhay kahit na para sa mga nasa True Spirit Realm. Bahagyang umubo si Zhao Feng at pinigilan ang pagkabaliw ni Taigan Master. Halata na ang kapangyarihan ng prasko ay naging sanhi ng pagkagulat ni Taigan Master. Munting kaibigan, pumunta tayo sa ibang lugar at mag-usap ng pribado. Napangiti si Taigan Master at inimbitahan si Zhao Feng sa loob ng inner hall. Nataranta ang kasalukuyang karamihan. Si Taigan Master ay kilala sa kanyang masamang ugali at malapit nang sumabog kanina. Gayunpaman, ang taong nagdudulot ng gulo ay tinatrato na ngayon ni Taigan Master bilang panauhin sa ilang salita lamang. Bukod sa eksperto sa True Lord rank mula sa ilang buwan na nakalipas, ito ang unang pagkakataon na nakita kong bumati si Taigan Master sa isang taong tulad nito. Nagkatinginan ang lahat ng mga panday at mga disipulo at marami pa nga ang nahulaan. Ang batang may asol na buhok ba ay isang alagad ng isang angkan ng panday? Sa loob ng isang tahimik na lounge sa Taigan Palace. Nakangiting nakaupo si Zhao Feng habang sinisiyasat ni Taigan Master ang prasko. Ang kanyang mukha ay nagbabago bawat segundo, mula sa pagkagulat hanggang sa pagkamangha bago nagsimulang bumantong hininga ng walang tigil. Pagkatapos ng isang yugto ng panahon, nagsalita si Taigan Master. Ano ang gusto mo? Ang pinakamalapit na Grandmaster sa Northern Continent ay ang aking master at kilala ko rin ang ilan sa mga Grandmaster sa Middle Continent. Tumawa si Zhao Feng. Mukhang nakita na ang Thousand Hand Grandmaster ay nakakahiya ngunit naabot na niya ang kanyang layunin mula nang makausap niya si Taigan Master. Pumunta ako sa oras na ito upang hilingin kay Master na tumulong sa pag-aayos ng dalawang bagay. Unang kinuha ni Zhao Feng ang Luo Haobao. Agad na kinuha ng Taigan Master ang Luo Haobao, lumiwanag ang kanyang mga mata at mahinang nagsabi. Tiyak. Biglang dumampi ang kamay niya sa simbolo ng Ice Lotus at hindi niya napigil ang makahinga. Hindi ka panipaniwala, ito ay gawa ng kalikasan.
Ang aura dito ay maihahalin tulad sa mga sinaunang Dragon Lizard o inapo ng Ice Dragon. Napabuntong hininga si Taigan Master patungo sa simbolo ng Ice Lotus na ito. Hindi maiwasan ni Zhao Feng na maalala ang Dragon Snake Ice River sa Sky Boundary Island. Ang buong ilog ay nagyayelo at ang mahiwagang sangkap sa pinagmulan ay isang ipinagbabawal na pag-iral na maaaring mag-freeze kahit na ang mga eksperto sa True Spirit Realm. Kung mas malakas pa ang kapangyarihan ay maaaring lumikha pa ito ng isang nakamamanghang spiritual grade weapon sa mundo. Ngunit sa kasamaang palad, umiling si Taigan Master sa dulo. Nagulat si Zhao Feng nang marinig ito. Hindi niya akalain na napakalaki ng potensyal ng Luo Haobao. Ang pangunahing bagay na gusto niyang ayusin ay hindi ang Luo Haobao. Ang Luo Haobao ay ipinasa lamang ng walang pakialam. Hindi niya inaasahan ang sagot nito. Pagkatapos ng talakayan sa pagpepresyo, nagkasundo sina Zhao Feng at Taigan Master. Tutulungan ni Taigan Master si Zhao Feng na pataasin ang potensyal at kapangyarihan ng Luo Haobao pati na rin ayusin ang isa pang item na spiritual grade na hindi lalampas sa isang pinakamataas na antas na spiritual na item ngunit ang mga mapagkukunan ay kailangang ibigay ni Zhao Feng. Hinayaan ni Zhao Feng si Taigan Master na suriin ang prasko saglit at sa totoo lang, si Taigan Master ang nagmungkahi ng pagbibigay ng mga materyales at pagkukumpuni kapalit ng Luo Haobao. Gayunpaman, dahil sa hindi pagkakasundo ng maliit na magnanakaw na pusa, nauwi ito sa kabiguan. Matapos ang deal, sinadyang sinubukan ni Taigan Master na makita ang level ni Zhao Feng sa panday ngunit napagtanto na si Zhao Feng ay limitado lamang sa teorya. Ang kakayahan ni Zhao Feng sa pag-aaral ay nagbigay daan sa kanya na maunawaan ang medisina, arrays, at pagpapanday dahil ang lahat ng kaalaman ay kinopya sa kanyang isip ng God's Spiritual Eye. Sa makatuwid, alam ni Zhao Feng ang lahat ng mapagkukunan pati na rin ang mga gamit nito. Ang mga mata ng munting kaibigan ay mahusay at may hindi kapani-paniwalang talento, tunay na isang mahuhusay na henyo sa panday. Handa ka bang pumasok sa mundo ng mga panday kasama ako? Namumula ang mga mata ni Taigan Master. Sa sandaling ito, isang malakas na aura ang dumaan sa hangin na naging sanhi ng panginginig ng Heaven Earth Yuan Chi. Maaari ko bang itanong kung bakit personal na dumating ang City Lord? Nagbago ang ekspresyon ng True Spirit Realm expert na nagbabantay sa Taigan Mountain. Ang Flooding Lake City Lord ay nagtanong. Nandito ba ang aking masungit na manugang? Kung nagdulot man siya ng anumang problema, sana ay mapatawad siya ng mga kapwa niya Taigan Mountain Daoist.